Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo and to all your avid listeners and followers. Hoping all's well with you and everyone. Call me Melanie. I am 52 years old, married, and a mom of 4 adorable kids. I got married at an early age of 22 to be exact. Kaya alam na alam ko ang struggles of being a parent. Lalo na kapag nasa teenage years ang mga bata until they reach their college life. Suffice it to say, napalaki naman namin ng mister ko ang 4 naming anak ng maayos at ngayon successful na sila sa kanilang chosen fields. Meron na rin kaming 4 na apo sa first 2 kids namin. Isa po akong masayang lola na mahilig mag-spoil ng mga apo paminsan-minsan. But I wrote this letter not because of my marriage or family life, Dr. Love. Sa totoo lang po, nababahala kasi ako sa mga nababasa at napapanood kong mga balita lately. As a parent, nababahala po ako lalo na sa mga kabataan at sa ibang parents na nakararanas ng ganito. Lately kasi, marami akong nababalitang mga anak na nagpapakamatay. There's this graduating student from the University of Santo Tomas who took his own life after failing a subject twice. There was another college student who jumped from a footbridge after getting scolded or reprimanded by his professor. Then there was this musically gifted individual who committed suicide for some reason. Dr. Love, I don't judge these kids, lalo na't hindi ko alam ang tindi ng pinagdadaanan nila at ang bigat ng mga problema nila. The truth is, naaawa ako sa kanila for opting to end their life. Nakapanghihinayang po sa pagpapalaki sa kanila at sa future ahead of them. Naaawa rin po ko sa mga magulang dahil nawalan sila ng mga anak at hindi po ito katanggap-tanggap. Nawala ang mga pangarap ng isang iglap. Nawala ang mahal sa buhay ng walang saysay. Nawala ang lahat ng basta-basta na lamang. Dr. Love, alam kong kahit na anong bagay ang ibinibigay natin sa ating mga anak at kahit na ilang mga pangaral ang ibinabahagi natin sa kanila, alam kong hindi natin hawak ang kanilang puso at isipan. Dr. Love, paano kaya may iwasan ang mga ganitong insidente? Ano kaya ang pwedeng gawin para hindi maisip ng mga kabataan na tuldukan ang kanilang buhay? Paano kaya natin mahikayat na maging matatag at huwag sumuko sa mga pagsubok ng buhay? Sana po maging maliwanag po ang inyong maipapayo sa mga magulang at mga anak na nakikinig sa inyong programa sa mga sandaling ito. Marami pong salamat at God bless. Sumasa inyo, Melanie ng Valenzuela City. Balikan natin ang liham kasaysayan ni Melanie ng Valenzuela. Maraming salamat, Melanie, sa pagtitiwala mo at sa iyong concern sa ibang pamilya. Nakalulungkot itong mga balitang ating natatanggap na ito dahil una, nakapanghihinayang ang buhay ng mga bata. Nakapanghihinayang sapagkat hindi nakayanan ng mga pagsubok ng buhay. Lahat tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Subalit napakahalaga para sa isang tao during his early years ay matutuhan at mabigyan ng magandang moral foundation. Ang mga batang may matitibay na mga moral foundation ay nakahaharap sa anumang pagsubok ng buhay ng may pag-asa. Hope.
at kakayanan na harapin ang mga suliranin at bigyan ng solusyon sa abot ng kanilang makakaya. So, ano ang nangyayari at tila nagiging mahina ang pundasyon ng ating mga kabataan? Una, ang moral foundation ay sinisimulan ng pagtatatag ng matibay na moral foundation sa loob ng ating tahanan. At sino ang gumagawa niyan? Tungkulin ng mga magulang na turuan, disiplinahin at bigyan ng matatag na fundasyong moral ang mga bata kasama ng mga kapatid, kasama ng mga kasambahay, kasama ng mga taong nakakahalubilo sa kanilang tahanan habang maliit pa ang mga batang ito. And when they grow up, makikita nila sa mga eskwelahan na kanilang pinapasukan kahit sa elementarya, makikita ng mga kabataan ang pagsubok ng buhay at ang kaibahan ng mundong kanilang kinalakihan sa mundong kanilang gagalawan. Nariyan ang mga bullies, maraming mga elemento na magiging suliranin para sa kanila. At kung maganda ang moral foundation and moral fiber ng mga batang ito, kaya nilang humarap sa mga suliraning yan. Ngayon ay nakikita natin na parang mamera na lamang ang mga kaso na nung araw ay bihira mong makita ang depression sa mga tao. Ngayon, makita mo yung mga batang mga 9, 7 years old na mga nag-aaral uwi sa bahay, hindi nakuha ang gusto, ang statement nila, depressed ako. Parang ordinaryo na lamang, mamera na lang ang depression ngayon. But what is depression? This is not an easy problem of our society. Hindi biglang lumalabas ang depression. May mga stages ang depression. Sang-ayon sa mga pahamat, nakakaalam niyan. Unti-unti, dapat ay nakikita ang mga signs ng depression. At itong mga batang nagpakamatay na ito na binawi ang kanilang sariling buhay ay dumaan sa depression. Makikita nyo yung mga taong may depression, ito yung hindi na po lumalabas ng kwarto. Ayaw nang mag-socialize. They don't open up. They don't talk to other people. They just want to remain silent, contemplative. They stay in one room. They avoid people. Hindi na kumakain. Ito ang mga signs ng depression. At para mawala yan, kailangan ang panahon ng isang tao, either kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, magulang, kapatid. Kailangang maramdaman ng mga batang ito na meron silang mga kamag-anak o kaibigan na po pwedeng makinig sa kanila. You know, that's why ang programang Dr. Love ay tumagal ng 27, 28 taon sapagkat nakikinig ang programa sa hinaing ng tao, sa problema ng tao. May mga pagkakataon na kaya nating solusyonan ang problema sapagkat alam natin ang solusyon. Pero nakakagaang ng puso kapag alam mong may kaibigan kang willing na makinig sa'yo at makauunawa sa'yo. Ang tanong, saan nandoon ang mga magulang at kapatid at kasambahay ng mga batang ito? Most likely, wala ng panahon ng mga magulang para makausap o mamonitor ang kanilang mga anak. Manggagaling sa opisina, grabe ang traffic sa EDSA.
aalis sa opisina ng alas 5 ng hapon, sasakay ng sasakyan sa EDSA, uuwi sa Novaliches, dadaan sa Commonwealth, alas 9 ng gabi darating sa bahay. By that time, nakakain ang mga bata, nakatulog na. Wala nang panahon ang mga bata na mag-open up. Wala nang panahon ang mga magulang para kausapin ang mga bata. Diba? Tama, Jake. Ang mga magulang darating ng late sa bahay, maglilinis-linis pa yan bago maligo. By the time maligo yan, tulog na ang mga bata. Matutulog na rin sila. And they wake up early to prepare the food at baon ng mga anak nila. At papasok pa sa trabaho. So, wala na pong communication. Although, meron tayong mga cellphones. Namimiss na natin ang communication sa ating mga bata. May cellphone nga, pero nung ginagawa ng cellphone, social media. Kapapanood ng mga reels, di ba? Update sa mga situations sa Facebook, sa Instagram, sa internet. Pagdating sa bahay, imbis na makausap ang mga anak, ano pa rin sa Facebook. Kaya wala na pong time ang mga bata. Ang damdamin ng mga bata, sila lang sa sarili nila ang naglulutas ng problema at hindi na kaakibat ang mga magulang. And then, napagalitan pa ng professor na minsan ang mga teachers ay hindi naman compassionate sa mga estudyante. And so, sa ating lipunan nawawala ang compassion. But most of all, Melanie, I think, dapat sa mga magulang ituro natin ang pag-asa. This is the Jubilee Year of Hope. Jubilee Year of Hope na itinatag ni Pope Francis. Sana maituro natin sa ating mga anak na may pag-asa pa only if we believe in God. Kasi karamihan po sa mga magulang ngayon, wala na ring panahon na magdasal at ipakilala ang Diyos sa kanilang mga anak. This is something we should think about before we go to sleep tonight. Sana'y natulungan kayo ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.